Hallelujah. So, ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatang in good times and bad times. Sino na rito ang nakaranas ng good times? Amen. Sabihin yung mahirap lang kami, hindi totoo yun. Ipaparanas pa rin sa'yo yung mga good times. Bad times, sino nakaranas na rito ng bad times? Lahat din tayo. Amen. Hallelujah. Kaso ang problema sa ilan, kapag ka good times, we can easily say that life is good. Madali tayong mag-enjoy. But when it comes to bad times, karamihan sa atin, marami ang sumusuko. Marami ang umaayaw. Marami ang ayaw na magpatuloy. Yung iba, nabuburyong. Para bang gusto na sumuko sa buhay. Nakaranas na po ba kayo ng gano'n na parang ayaw mo na? Yung totoo. Yung totoo. Amen. Minsan parang nakakapagod na eh. Parang ayaw mo na. Hallelujah. Sabi po sa pangalawang Korinto, 4:7 hanggang 11, sa Tagalog na lang yan. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito, ay hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayok, upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabila ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsay nababagabag kami, ngunit di kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Lagi naming taglay ang aming katawan, ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan. Alang-alang kay Jesus upang ang aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Tayo pong lahat ay yumuko tayong manalangin. Ama, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Dalangin namin, O Diyos ng Banal na Espiritu, na kami po ay inyong gisingin, buksan ang aming puso at isipan sa kaunawaan ng inyong mga salita. Gamitin niyo po ang aking katawan, ang aking kaluluwa, ang aking espiritu sa umagang ito upang ihayag ang iyong salita sa mga taong ito. Salamat po, Ama, sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa John chapter 8 verse 32, to the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teachings, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Ano daw po magpapalaya sa atin? Ano daw po? Katotohanan. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Then you will know the truth will set you free. Tanong ko sa inyo, mahalaga po ba na malaman ng katotohanan? Bakit? Para tayo po ay makalaya. Saan? Saan po tayo kailangan makalaya? Sa kakulangan ng kaalaman. Sa kaignorantehan. Amen po ba? Sabi nga po natin, ang pinaka-worst sa buhay ay hindi kasalanan, kundi kaignorantehan. Kapag kulang ka sa kaalaman tungkol sa Diyos, you will going to abuse yourself. Hindi mo alam kung saan mo ilalagay ang sarili mo kasi kulang ka sa kaalaman tungkol sa Diyos. Amen po ba? Kaya sabi niya sa Hosea 4:6, "My people are destroyed for lack of knowledge." Kapag kulang ka sa kaalaman, diyan ka mawawasak. Amen. Naalala ko yung aking kaibigan noong araw. Masyadong alam mo may kayabangan. Yung para bang meron siya, lahat na experience niya. Pumunta sila sa bahay, meron display doon yung nanay ko sa mesa namin ng mga pekeng prutas. Display nga di ba?
Sabi nga, ito, masarap to. Ubas to eh. Kinuha kagad. Nginuya. Nagulat ako eh. Goma yun eh. Goma. Masarap ha, masarap. Pinanindigan niya talaga na talaga, tinitingnan ko, uy, goma yan. Hindi. Ayaw niya ipahalata, tapos pumunta na kami. Pambihira talaga itong tao na ito. Kapag kakulang ka sa alaman, mga kapatid, mga abuso. Amen. Yung tawid ka ng tawid, naalala ko nung araw sa crossing, first time kong makulong dahil lang sa jaywalking. At ang kasama ko, boss ko sa trabaho. Diyos ko, iyang-iya kami. Tumawid kami kasi may bibiling kaming materyales sa Mega Mall. Pagtawid namin, kasi nandun na kami sa may, market ba yun? Yung sa kabila, Tumawid kami ngayon. Nahuli kami. Ikinulong kami sa container van. Sa public, nandun kami nakaganon. Sabi ng boss ko, pambihira. Nikit, anuhin mo na nga. Miski 10,000 magbabayad ako, malis na tayo rito. Community service. Kasi hindi namin alam na bawal eh. Tawid kami ng tawid. Kaya kapag kakulang ka sa kaalaman, ganyan ang mangyayari. Maabuso mo ang mga bagay-bagay. Amen po ba? So, we need to understand truth. Number 1, sabi nga, our bodies are limited to physical realities. You are affected big time every time you live with your 5 senses, and the enemy is master on that area when the physical is totally at work in you. Yan. Unang katotohanan na dapat nating maunawaan, mga kapatid. Ang katawang ito ay composed of 5 senses, right? Sense of sight, sense of smell, sense of taste, sense of hearing, and sense of touch. Ang sabi po rito, if we are going to depend on the 5 senses that we have, mga kapatid, ano sabi niya? And the enemy is a master on that area when the physical is totally at work in you. Kapag ang physical na ito, composed of the 5 senses, diyan ka lang nanangan, mga kapatid, paglalaruan ka ng demonyo. Dahil ang mata natin, hindi mo agad makikita ang katotohanan. Makita mo ang chismis pag narinig mo, akala mo totoo. Yung panlasa mo, akala mo totoo. Lahat ng bagay na yan, kapag ka doon ka nanangan, ang sinasabi po rito, paglalaroan ka ng kaaway. Amen. That's the first truth. If you are to depend on the 5 senses alone, mga kapatid, delikado ka. Mamaya, malalaman po natin. Pangalawang katotohanan, sabi nga, there are a lot of believers who are falling weak, unprepared with negative situations, and continually lives on spiritual fantasy by believing that when you are doing the things of God, you will be free from the enemy's attack and pressures. Akala natin, kapag ginagawa natin ang mga bagay-bagay na patungkol sa Diyos, tayo po'y makakaligtas na sa mga bagay na pag-atake ng demonyo. Nagkakamali ka po. Bakit? Alam nyo, nung tinanggap nyo ang Panginoong Yesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, the enemy identified you clearly that you are to Christ. Hello. Kapag ka ikaw ay sumali, halimbawa sa fraternity ng Taugama, hindi ka pwedeng sasabihin mo, ay hindi na ako gagalawin ng iba. Hindi, lalo kang ma-identified kasi nakita na nila na isa kang miyembro nung organisasyong yon. Amen po ba? Hello. Now, ang tanong sa inyo, sinong takot? You can never choose or serve 2 masters. Sino rito ang identified na kay Kristo? Takot ka? If you are identified to Christ, then expect that the enemy will try to target you 24/7. That's the second truth.
Kung ayaw mong matarget, huwag mong paniwalaan si Jesus. Kaso ang kaligtasan na kay Jesus eh. So yun ang kabayaran ng paniniwala mo sa Kanya, na kapag na-identify ka sa Kanya, talagang kaliwat kanan, tatargeting ka. Susubukan ng pananampalataya mo. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Number 3, sabi niya, although the enemy has his mind influencing our physical being, God designed and placed in man a soul, your true you. That when it is learned to be understood and taught to be always be in touch in your spirit, every way of the physical will be amazing work for God, for you do miracle signs and wonders. Bricks, halika. Dito ka. Ito. Dito ka, anak. Yeah. Halika, tayo ka rito. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, ang isang tao ay may katawan, ang katawan ay sisidlan ng ano? Ang nakatira sa loob ng katawan ay kaluluwa. At ang nagbibigay buhay ay ang Espiritu ng Diyos. Amen. 3-in-1 tayo. Kaya pag ginanon mo, may nararamdaman ka, ibig sabihin nandito pa yung kaluluwa. Sapagkat ang kaluluwa ang siya nagbibigay ng pakiramdam, ng emosyon at pag-iisip. Amen. Ngayon, at sinasabi po natin dito, etong katawan na ito, meron siyang pandinig, may paningin, may pangamoy, may panlasa, at meron pakiramdam. Amen? Mga kapatid, ang katotohanan, yung nakikita nyo sa katabi nyo, hindi yan talaga yung totoong ikaw. Ang totoong ikaw ay yung kaluluwa. Okay? Tanungin ko kayo, itong katawan na ito, saan nanggaling? Alabok, sa lupa. Ano ang tawag natin sa lupa? Di ba dumi? Dirt. Ito ay mula sa mundong ito. Amen? Pero ang totoong ikaw, ito, kaluluwa. Kapag ka namatay po tayo, itong kaluluwa na ito, hihiwalay, ang tawag doon, physical death. Saan babalik ang katawan? Sa alabok. Sa dumi. Amen. Yung espiritu na nagbibigay buhay, saan babalik? Sa Diyos na pinanggalingan niya. Amen? Pero itong totoong ikaw na may iwan, saan pupunta? Dalawa lang ang pwede niyang puntahan, langit at impyerno. Kaya tinatanong ko sa inyo, saan nyo gustong itaya ang nag-iisang kaluluwang mayroon kayo? Ang isip lang natin lagi, Ito lang lagi pinagtutuunan natin lang pansin. Magguguglo-tatayon. Magwe-weights. Pagagandahin ang katawan. Amen? Magsha-shampoo maganda. Magva-vitamins. Lagi dito tayo nakatuon. Pero ito mamamatay din. Amen? Babalik lang din siya kung saan siya nanggaling. Pero ito hindi natin pinapansin yung totoong ikaw. Hindi natin iniisip na ito ay pupunta sa dalawang eternal life. Ibig sabihin, wala nang kamatayan ang pupuntahan nito. Kaya lang, ang pupuntahan niya, dalawa lang, langit o impyerno. Ang description ng Biblia, ang pupuntahan nito is either sa langit, ano daw makikita sa langit? Wala ng gutom, wala ng sakit, wala ng hinagpis. Pero kapag napunta siya sa impyerno, ang sabi po doon, araw at gabi, magpakailanman, sinusunog ang iyong kaluluwa. Ang tanong ko sa inyo, mararamdaman ba nitong kaluluwa o hindi? Mararamdaman kasi nandito po ang pakiramdam. Masasaktan po ba siya? Yes, kasi nandito ang emosyon. Biriin mo, nung nandito ka, kompleto ka dito,
Ang tingin ng katawan doon sa katabi mo, mas magaling ako dyan. Wala yan, wala sinabi sa akin yan. Nung namatay, napunta sa impyerno yung kaluluwa niya, nakita niya yung inahamak, nasa langit. Pwede ba siyang magsabi, Lord, ba't ganun? Alam ko mas magaling ako doon ah. Bakit ako nandito sa impyerno? Bakit siya sa langit? Nangyari po ba yon? Nangyari po ba yon? Sa kwento ng Biblia? Yes, sino yon? Yung mayaman na si Lazaro at saka sino? Yung mayaman. Tama po ba? Kaya sabi nung mayaman, Amang Abraham, baka pwedeng pabalikin niyo si Lazaro. Pagsabihan niyo mga kapatid ko. Pero sabi niya Amang Abraham, sapat na ang mga salitang kanilang narinig. Sapat na ang inyong naririnig sa oras na ito. Amen. Hello. Now, ang tanong ko sa inyo, saan nyo talaga gustong dalhin yung totoong ikaw? Hello? Nauunawaan nyo po ba? Kaya kung meron kang dapat pagbigyan ng pansin, hindi ko naman sinabing pabayaan nyo na yung katawan. Yung natural lang, pwede ka maligo 3 beses isang araw, okay yan, kumain ka 3 beses isang araw. Sapat na. Pero kung meron kang katotohanan na nalalaman sa oras na ito, pagtuunan nyo ng pansin ito. Papaano ngayon ito? Ngayon, ang sinasabi niya rito, that when it's learned to be understand and taught to be always be in touch in your saan? Spirit. Why? Because this spirit is connected to God. If this spirit is not connected to God, this soul will suffer. Pag ito dumikit dito, limited lang siya ang kaya niyang gawin. Hello? Pero kapag ito ang dumikit sa kanya, pati ito damay, magiging imposible ang mga bagay na kanyang gagawin. I'll give you an example. Natural po ba ng isang tao na makalakad sa ibabaw ng tubig? No. Pero may nangyari po bang ganon? Sino? Si Pedro. Nakalakad sa ibabaw ng tubig. Is it natural? No. But it became natural when the Spirit is connected with the soul. Amen. Pero nung ito, nakita niya na naman yung hangin, nagdalawang isip na naman siya, natakot siya. Ito naman, naniwala sa pakiramdam. Anong nangyari kay Pedro? Lumubog. Amen. Mga kapatid, ito pagtuunan natin ng pansin na lagi dapat nakadikit sa espiritu na nakakonekta sa Diyos. Sabi po sa Galatians 5:16 yan. Amen? Dahil yung Diyos, ito ang globe, ang smart, ang ano pa ba? TM, ano pa ba mga TNT. Yan, ang connection niya sa soul. Hello? Kapag corrected dito, ito naman ko-connecta dito, pag ginawakan niya yan, ito, kikilos ng maayos. Amen. Pero, kapag ito, inalis niya, ito naman ang umakbay sa'yo. Nako, maniwala kayo. Tingnan nyo, kapag yan ang namuno, tingnan nyo ang gagawin. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Ano daw mga gusto ng flesh? Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ng dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi may kakaila ang gawa ng laman. Ano daw ang gusto nito? Ay, pakikiapid. Hello? Nakaw, gusto nito. May asawa ka na, single ako. Kita niyo? Pakikiapid. Ano pa? Kahalayan at kalaswaan. Kaya ayaw lang tao sa simbahan.
Kabanalan pinag-uusapan eh. Punta ka sa inuman. Di ba? Ultimo, pagpalo lang ng martilyo, may kahulugan. Ipukpok mo pa. Sige, ibaon mo. Nasaan yung green may... Tama, sige. Ano pa next? Pagsamba sa Diyos-Diyusan. Mahilig ito. Mahilig ba talaga ito? Hindi naman, di ba? Kunwari, pag-aawahin ko lang. Konti lang, ito naman. Pangkukulam! Ano yung pangkukulam? Ang pangkukulam sa Biblia, ito po yung puro sama ng loob. Galit. Ano pa? Pagkapuot. Pag-aaway-away. Yan. Pagseselos. Buti pa siya. Pagkakagalit. Kasakiman. Pagkakampi-kampi. Pagkakabaha-bahagi. Pagka-inggit. Kaya kung meron ka ng mga bagay na ito, ibig sabihin, ang nakaakbay sa kaluluwa ay ang katawan. Ano pa? Pagpatay o paglalasing. Paglalasing, blood. I love it. Yung pag-inom, natural lang yan. Lalo na sa aming mga lalaki. Pero kung sumobra ka na, hindi mo na alam kung ginagawa mo. Naglalakad kang hubad. Kaya tama yung sabi ng Biblia, nakakababa ng pagkatao ang paglalasing. Hello? Meron akong kaibigan na liit-liit. Nabangga kami ng bus. Paikot-ikot sa bus. May daladalang 29. Labot tayo. Hindi ka dito, bumaba ka. Sabi ng driver sa akin, Sir, pwedeng pakiawat yung katabi mo. Bakit? Akala mo makakasakit. Bakit? Pagtingin ko sa 29 hawak niya, 29! Alam mo yung keychain na maliit? Yung parang karayom. Akala mo makakasakit, sir. Awatin nyo na nga, ang ingay. Ito, mabas kayo, taktakin kita. Pagtingin, sabi ko, uy, ano ba yung hawak mo? Tigilan mo. May tinwibi. Bili mo, nagiinom kami sa Timog, nalasing, kasawsaw sa, yung mga tissue, sinasawsaw sa beer, inahagis sa kabilang table. Sa kabilang table, may meeting pala ng mga pulis. Alam mo, ginawa sa kanya, binuwat siya, inihagis sa labas. Sabi siya, umuwi na kayo. Baka ikulong pa namin kayo eh. Bili mo, ang liit-liit. Ito, ang katawan na ito talaga, ipapahamak eh. Walang habas na pagsasayaw. Party! Party! Ano mga susong sa'yo ngayon? Hawak mo ang beat. Amen? Ano pa? At iba pang katulad nito. Ano sabi? Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito hindi magkakaroon ng bahagi saan? Sa kaharian ng Diyos. Ngayon, yung Espiritu naman ang umakbay. Ano sabi sa 22? Subalit, sabi niya. Ano sabi niya? Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, ano pa? At kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Hello. Tandaan nyo, this soul, yung talagang totoong ikaw, you only have two choices. Body or spirit. Hell or heaven. It's up to you. It's up to you. Amen? Sige, salamat. So always be in touch in your spirit. Every way of the physical will be an amazing work for God for you to do miracles, signs, and wonders. Kapag tayo po, ang espiritu natin, ang kaluluwa natin nakadikit sa espiritu, mga kapatid, yung katawan, makikita mo gumagawa ng mabuti. Hello? Hallelujah. Kaya proud ako sa mga brad ko eh. Nung nakaraang bagyo, tumulong sila. No? Kami namigay dito, miski konting bagay lang.
but our spirit is connected to our soul, then you're doing good. Amen? Palakpakan po natin kadakilaan ng Diyos. Hallelujah. God has preserved your soul to accomplish the impossible and surpass every negative situation that will come in your way to work together to produce best of life for your benefits and rewards. Amen. Hello. Pang-apat na katotohanan, ang original na disenyo ng Diyos sa atin ay gagawin ng pisikal na katawan na ito ang mga bagay na imposible, mga bagay na magdadala sa atin sa ikagaganda ng ating buhay at pagpapala. Amen po ba? Bawat prinsipyo ng Diyos, mga kapatid, na itinuturo sa atin, kailanman hindi kanyan dadalhin sa kapahamakan. Amen? Sabi niya, give and you shall receive. Nangyari po ba yun? Yes. Ang liit po ng simbahan natin, but we are so blessed. Why? Because we live on that principle. We give and we also receive. Amen? Sino po rito nabibless ng Lord? Hallelujah! No? So, meron pong sinasabi rito, when you fail, big challenge. When you are stricken down, big challenge. When you are pressured, big challenge. Ipinagkaloob ang mga suliranin upang makita natin ang ating limitasyon. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4. Upang hindi ang ating kakayanan ang mahayag, kundi ang kakayanan ng Diyos. Basahin po uli natin yung 2 Corinthians chapter 4, yung kanina. Siguro kung hindi ko naranasan ng mga bagay-bagay na naganap na hindi ko maunawaan noon, baka hindi ako matatag sa ngayon. Amen po ba? Instead of giving up, be aware to what the Lord's message to you. Minsan kasi, hindi na tayo nakakarinig ng mga prinsipyo ng Diyos. Kaya minsan, God allows things to happen to our body para magkasakit ka, maratay ka sa karamdaman para masolo ka niya. Amen? Pag nandun ka na, wala ka na yung makausap kundi kisame. Sasabihin ng Lord, anak, kaya ako pinaintulutan ng mga bagay na yan. Mangungusap sa sayo. Maaalala mo siya. Makakatawag ka uli sa Kanya. Amen? Ano sabi sa 2 Corinthians chapter 4? Ngunit, ano sabi niya? Kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang. Tulad ng mga palayok upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos, hindi sa atin. Amen? Pwede ba tayo uli yung tatlo? Ang pinanggagalingan ng kapangyarihan, wala dito eh. Nasa Lord. Yung electric fan, miski anong ganda niyan, pag hindi mo isinaksak sa source, that's nothing. So kailangan isaksak ang cable sa source. Sino ang source? Saksak mo ang source mo sa Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos, dadaloy, aabot hanggang dito. If you are to disconnect to the source, that's nothing. Amen? Tatanda. Ilang taon ka na ngayon, anak? 22. Nung ganito ako, ganyan din ang katawan ko noon eh. Okay, kumpara niyo katawan ko ngayon. Ang ganda. Di ba? 22. 30 years from now. Mga kapatid, hindi na ganito yan. Nakakaramdam na ng sakit yan, ng high blood. Sugar, tumataas na. No? Cholesterol, sabi ni Pastor pa, cholesterol. Mataas na. No? Uric acid. Hindi pa pwedeng manatiling ganyan yan. Amen? Matanda yan. Mawawala yan. Whether you will like it or not, it will going to diminish. Right? Hello? Mawawala talaga. Maski anong alaga mo dyan, inumin mo na lahat ng vitamin C. Wala yan. Talagang tatanda. Mamamatay ka rin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin. Kita mo? Eto, walang katandaan to. Hindi tumatanda ito. Nagmamatured saan? Through the Spirit. At ito, hindi mamamatay ito.
Permanent po yan. Kaya kung may dapat kang pagtuunan ng pansin, eto yun. Na lagi mong babantayan na ito nakakonekta dito. At ito dapat nakakonekta dito. Amen. Para nang sa ganon, yung oras na dumating, eto babalik lang sa alabok. Eto pupunta sa langit. Eto babalik sa Diyos. Pero ang pangako ng Panginoon, okay? I-glorify niya ang katawan. Magre-reunite po sila. Everlasting na. Ay, grabe. No? Lord, sana yung itsura ko nung mga 22 years old ako, ganun pa rin. Pero sabi ng Lord, hindi lang yon anak. Magniningning ka sa kagandahan. Gusto niyo yon? Ay, gusto ko yon. Sige, salamat po ha. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin. Ngunit hindi kami nalulupig. Nababagabag, ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit hindi tuluyang napapatay. At habang nabubuhay, laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Jesus. Upang sa aming katawan, may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya sabi ni Pablo, inari na niyang kalugihan ng lahat ng bagay. Sabi sa Philippians chapter 3 verse 6, when you fail, be challenged. Amen? Kung meron kang magiging problema, ang laging motivation mo, it's showtime. Hello? Hello? Balik ulit yung tatlo, balik ulit. Kasi gusto ko kayo. Halika, balik na. Daming problema. Ito nag-a-absorb. Amen? Pero dapat ang motivation nito, sinasabi ng kaluluwa natin, sabi ni Pablo, inari ko ng kalugihan ng lahat ng bagay. Amen? Ang mahalaga na kay Kristo, nakadikit ako dito. Amen? Kaya kung may problema man tayo, akbayan mo siya. Ano sasabihin mo? It's showtime. Amen. Ano sasabihin mo? It's showtime. Showtime. Bring it on. Amen? Bring it on. Amen? Kaya ang anak ng Diyos walang takot. Bring it on. Yan lang ba kaya mo, Satan? No, devil, not today. Hello? Kasi ang laging iniisip nito, kung may pananampalataya ito sa Diyos, sabi niya, ano yung sabi ng kanta sa uli? Your promise will stand. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. You never fail me yet. Oh, you never fail me yet. I've seen you move. Sabi niya, andito ako, source eh. Ako yung source. Sabi niya, I've seen you move. You moved the mountain. And I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way. And I believe I'll see you do it again. Amen? Nakuha niyo ba? Ay, nako. When you fail, sabi mo sa katabi mo, be challenged. When you are stricken down, be challenged. When you are pressured, be challenged. Be challenged and win. Why? For Jesus, our Lord and Savior, has already overcome the world. Hallelujah! Woo! Ano sabi niya sa John 16:33? Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapaghatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob.
napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung naniniwala ka sa Panginoon, sumigaw ka ng Amen. Hallelujah. Alam niyo, kapag ito nabuksan sa isipan ninyo, you will definitely have confidence in living in this life. Good or bad, God knows. Amen? So number 1, no more excuses. Sabi mo sa katabi mo, wala nang excuses. Basahin nyo na lang yan. Luke chapter 9, verse 59 to 62. Romans chapter 2, verse 1. Romans chapter 1, verse 20. Alam nyo po, ang kadalasang nag-excuse ay yung mga taong mababa ang tingin sa sarili. Ang tawag ng salita ng Diyos doon, mangmang. Hindi niya alam kung ano talaga ang totoong potential niya. Samantalang kaya mo naman. If this is not connected to the source, okay, tingnan nyo ha, puro negative. Nakikita nito, pinapasa rito. Puro negatibo. Kulang siya kalaman. Amen? Kaya kung ano nakikita nito, pinaniniwalaan na nito. Kung ano naririnig nito, pinaniniwalaan. Kung ano nalalasa, pinaniniwalaan na lang. Yun na lang. Hindi niya alam kung sino talaga siya. Hindi niya alam kung anong potential mayroon siya. Anong potential niya? Kapag nakakonekta siya sa source, I can do all things through Christ who strengthens me. Kapag ito hindi mo ko kinonekta, Pastor Pao, patayin mo nga. Boom! Ang ganda ng Hanabishi. May pakinabang ba siya? May pakinabang? Wala. Maski humarap ka sa kanya. Wala. Pero kapag ka nakakonekta, ay, hayahay ang buhay. Woo! I like it. Amen? Kaya makikita niyo mga sarili niyo, tanungin niyo sarili niyo, ikaw ba nakakonekta? Kung hindi, wala ka talagang kwenta. Wala kang kwenta. Yun lang masasabi ko sa iyo, wala kang kwenta. Amen? You're dead. Amen? You're dead. Di ba ang patay, walang kwenta? Yun ang tingin ng Diyos. Sino rito gustong may kwenta? Kumonekta ka. Amen? Pag nakakonekta ka rito, bibigyan kita ng karunungan, pagpapala, proteksyon, lahat yan. Ako, magugulat ka. Ito naman, kumikilos. Hindi ko maintindihan anong nangyayari. Suiksik, liglig, umaapaw. Dati hindi ko nagagawa ito, pero nagagawa ko na. Bakit? Nakakonekta ka. Amen? Kaso ito, diskarte. Hindi nakakonekta, dumidiskarte na kanya. Maski na anong diskarte mo, mapapagod ka lang. Makakasurvive ka ng ilang beses lang. Amen? Hello? But first and foremost, mga kapatid, nung nagkasala ang tao, etong Espiritu ng Diyos hindi nakakonekta. Amen? So kailangan ito ma-born again. Amen? Para pag ito na born again, nakakonekta sa Ama. Gets nyo? Hanggat hindi na po born again nito, yan, dabarkad sila. Hari ng sablay. Pag hindi nakakonekta, hari ng sablay. Pero pag nakakonekta yan, ako mga maniwala ka. Hari ng tagumpay. Hari ng tagumpay. Bakit? Sabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Amen? I will never leave you nor forsake you. I will going to bless everything that you do. You will be a blessing. Hanggat hindi natin natututunan kumonekta rito, maniwala po kayo. Maniwala po kayo. Ngayon, kung nakakonekta na ito, kung nakakonekta na ito, Ricky, tayo ka. Ano sabi ng Hebrew? The devil is like a
Roaring lion. Ikot ka, ikot. Umiikot lang yan, binabantayan. Yan. Tapos, pilit na tinatanggal ito. Di ba? Pilit na tatanggalin ito. Pero ang sabi ng Panginoon, as long as you have faith in Him, no one can snatch them out of my hand. Nakahawak sa dito. O, maski anong gawin niya, sige, tanggalin mo. Wala na, hindi. Hindi, punta ka sa kabila. Poprotect. Nagets niyo? Laging nakakonekta yan. Hahawakan ng Panginoon yan, hindi yan makakawala sa iyo. Gigil ako eh. Amen? Kaya ikaw, huwag ka nang mag-excuse. Sabi mo sa Kanya, huwag kang mag-excuse. Wala, mahina lang ako eh. Mahirap lang ako, hindi naman wala kami, mahina lang ako. Sabi ng Lord, di mo kilala kung sino ka. I have created you after my own image and likeness. Amen? Kaya dapat ito, matuto. Teka muna, wala sa mundong ito ang kapangyarihang magsasabi sa iyo na wala ka. Nandito. Kumonekta ako dito. Amen? Amen? Ngayon, pagkakonekta niya, nakikita niyo electric fan? Miski saan, TV, lahat yan, merong range. May 1, 2, 3. Tama po ba? Susubukan mo na kita sa 1. Pag naging faithful ka sa 1, magiging 2, magiging 3, magiging maximum. Amen! Hello! Pero kung sa number 1 pa lang, ang gagawin mo, puro duda. Reklamo. Bunot, saksak, bunot, saksak, bunot, saksak. Monday, bunot. Wednesday, nakabunot. Wednesday, saksak. Thursday, bunot. Friday, bunot. Sabado, gustong sumaksak. Nayaya. Nauna, mas maganda to. Minsan lang to eh. Sunday, saksak. Banal na banal. Kita niyo mga katabi niyo, banal na banal. No? Mamaya lang niya, pagtapos sa service, wala, bunot yan. Bunot. Amen? Huwag ganun. If you want to be blessed, mga kapatid, be consistent. Why? Because the devil is like a roaring lion. Looking whom he may devour. Tingnan mo lang, lagi nakatitig yan, nakabantay yan. Sige, ikutan mo kami, titigan mo lahat yan. Titignan niya. Kapag ito, nakita niya, hindi nakakonekta, ay patay ka. Patay ka, maniwala ka sa akin. Gaganon niya, Dabar cards, wow. Anong ibubulong yan? Pare, sarap tumira ngayon. Una, ito ayaw pa eh. Sabihin ko, pero ito pakiramdam. Namimiss ko na siya. Pero pag ito nakakonekta, ikot ng ikot lang yan. Alam niya, hindi siya makakapalagi. Paikot-ikot ka. Bakit? Do not touch my anointed one. Subukan mo lang, mayayari kita kay Ricky, Ricky, huwag mong balakay, Ricky, maniwala. Ricky, tatapon na kita ng maaga sa dagat-dagatang apoy, Nakita niya eh. Pag ito nakaka-disconnect, maniwala ka. Ano sabi ng Biblia? Pag alis nito, magsasama pa yan. Pag alis ng isang masamang espiritu, sabi ng Biblia, pag nakita nilang na-disconnect ito, nawala, pagbalik ni Ricky, may kasama yan, mas masasamang espiritu. Sabihin, huwag mong pakinggan yung kasama, bugbugin mo. Ito naman, nakaw mo nanay mo. Mas masasama.
At least hindi ka masama. Kaya rebuke natin, Jesus name. Amen? Naunawaan niyo po ba ang takbo ng buhay natin, mga kapatid? Ha? Dapat consistent po tayo. Iniingatan ito. Ito naman, ano to easy go lucky. Tanga. May pagkatanga. Basta kung saan siya masaya, doon ako. Basta ko, kung saan tumitibok ang puso ko, doon ako. Tumitibok nga ang puso mo, may asawa ka na, tanga. Anong gagawin? Connect. Ngayon, pag nakakonect yan, umikot kayo tatlo dito, mga dimu. Yan, ikot. Maski anong dami nila, hindi nila ako kaya. Kulang pa. Kulang na. Pito yun pa sa. Omer. Omer, AJ. Yay, darating. Mas masasama ko yun. Ha? Maski anong dami yan, ako pa ikot-ikot na wala yan. Amen. Sasabihin nito, I can do all things through Christ who strengthens me. Sige, salamat sa inyo. No more excuses. If you know the truth will set you free. Amen. Wala kang i-excuse. Hallelujah. Number 2, no more complaining. Hello. Philippians chapter 2, verse 14 to 15. 1 Corinthians chapter 10, verse 10. Amen. 1 Peter 4:9. Alam niyo po ba, kakareklamo mo, nakakaubos yan ng energy. Amen? Nakakaubos ng energy, ang enerhiya, ang reklamo, mga kapatid. Ang tunay na anak ng Diyos, if there is a problem, figure it out. Bear in your mind that it's not about you, it's about connecting to God. Amen? Lord, nakakonekta ako sa iyo. Alam ko, imbes na magreklamo ko, may solusyon kang gagawin. Hello? May solusyon kang gagawin. Huwag niyo lang basta tanggapin ang sitwasyon sa harapan ninyo. Sometimes situations will bring you to the next level. Amen? Si Del, pandemic, halos gusto nang bumigay. Pero binigyan siya ng Diyos ng karunungan. Mag-alaga ng aso. Sinong bibili in times of pandemic? Yung asong binibenta niya during that time, 70,000 pa lang. Ngayon, magkano na? 90 na. And during pandemic, mga artista pa bumibili. Tingnan niyo nga. Pag nakakonekta ka sa Lord, things that are impossible will become possible. Because God will definitely touch people's heart. Amen? Siya ang bahala sa atin. Sasabihin niya, uy, bibigyan ka ng pagnanasa. Uy, ang ganda naman ng corgi na yun. Ganda ng dog na yun. Wow. Biriin mo, mga nakamas sila. Datayuhin sa Montalban just to buy that dog. Impossible. But it will really happen as long as you are connected to God. Gets nyo? Hallelujah. So sabihin mo sa katabi mo, stop complaining. Number 3, no more criticizing. Romans chapter 2 verse 1. Matthew chapter 7 verse 1. Matthew chapter 7 verse 3. Alam niyo bakit ka nagkikriticize? Kasi imbes na tignan mo sarili mo, tignan mo yung ibang tao. Hello? Kaya nakakaubos. Hindi ka tuloy makagwantas kasi doon ka na nakatingin. Move on. Amen? Move on. Pakialaman mo sarili mo. Ayusin mo sarili mo. Bakit? Yung kaluluwa mo, iligtas mo, hindi yung kaluluwa ng iba. Amen?
Tingnan nyo, sino rito nakakain na si Jollibee? Sa McDonald's. Yung bang mga taga-McDo, titignan nila, ay, wala si FJ ngayon Ay, wala si Ricky ngayon Uy, wala si Omel ngayon Hindi nila titignan yon. What they focus is what they are offering. Hello? They are offering good food. Pumunta kayo dito. Kung ayaw nyo, wala silang magagawa. Naunawaan nyo po ba yan? Ito simbahan na ito bukas. But we are focusing on what we preach. If you want to take it and accept it, so be it. Sino bang magbe-benefit? Ako ba? Magbe-benefit ako doon sa ibinayad nyo, tama po ba? Pero yung kinain nyo, magbe-benefit kayo, tama po ba? Kumain kayo rito, natural magbayad kayo, tama po ba? Meron bang kumain sa restaurant, umalis, pagkatapos kumain? Hindi pwedeng ganun. Kung sa simbahan kumain kayo, kaya tayo may offering. Bakit? Hindi ko naman pwedeng sabihan, Meralco, in Jesus' name. Maliwanag po ba? Dati nakatingin ako sa tao. Ngayon, hindi na. You accept it or not. It's not about me. It's not about you. It's about God. It's about your growth. Amen? Hallelujah. So no more criticizing. Sabi mo sa katabi mo. Focus on your own purpose. Okay? Take action on it. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pakialamero. Stay focused on developing your own character and life. Amen. Number 4, no more blaming. Santiago 1:13-15. Job 1:20 to 21. Job 13-15. Parang si Adan. Nung nagkasala si Adan, pagbaba ng Diyos sa Garden of Eden, tao, asan ka? Andito po. Bakit ka nagtatago? Sabi ng Diyos. Kasi, yung babaeng binigay mo. Tama, mali. Di ba ganyan tayo? Mahilig tayong manisi. Hallelujah. Alam niyo po ba na kapag naninisi ka sa ibang tao, para mo nang isinuko ang kinabukasan mo sa kanila. Bakit? Yun na lamang ang nasa isip mo. Yun na lang naman lagi ng isip mo. Hindi ka na tuloy makamove on sa nakaraan mo dahil sa kasisisi. Amen? Pag nagkamali ka mga kapatid, ang kinakailangan, huwag kang manisi. Ang kinakailangan mong gawin, matuto. Sabihin mo sa katabi mo, matuto. Okay? Number 1, assume responsibility. Dapat accountable ka sa sarili mo. Accountable ka sa mga choices mo. Accountable ka sa future mo. Amen? Kaya nga yung sinasabi ko, yung pamangkin ko, birihin mo, naging drug addict sila dahil naghiwalay daw yung nanay at tatay nila. Biri mo hanggang 40 anyos ka na, ganun pa rin katuwiran mo. Mali yun. Amen? You already understand life. Bring it on. Connect to God. Bring it on. It's showtime. Dahil kapag ka may problema, dyan lalabas ang potential mo. Nakita niyo yung pandemic? Nauso ang online? Nauso ang delivery? O ngayon, ang daming nagkaroon ng hanap buhay dahil sa delivery. Tama po ba? Dati hindi naman uso yan eh. Amen? Maging oportunidad sa iyo yun. Huwag kang naninisi. Kasi yung gobyerno natin. Kasi yung ano natin. Kasi. Ano kailangan mong gawin? Unang-una, baguhin mo lingwahe mo. Alisin mo sa bibig mo ang reklamo. Baguhin mo isip mo. Mula sa kasi,
dapat ganito ang gagawin ko. Focus on the solution. Amen. Focus on the solution. May nauunawaan po ba tayo sa umagang ito? Now, next. Why saying thank you is important? Bakit daw mahalaga magsabi lagi ng pasasalamat? 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. And we also thank God continually because when you received the word of God which you heard from us, you accepted it not as human word, but it is actually the word of God, which is indeed at work in you who believe. 1 Thessalonians 5:16-17, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Number 1, tingnan niyo po ito. Pakibasa. Thank you is not Amen. Minsan nagpapasalamat ka lang dahil may natanggap ka. Dapat, bago mo pa matanggap yan, magpasalamat ka na kasi meron kang tatanggaping regalo. Gets nyo? Hallelujah. Number 2, thank you makes you establish an attitude of gratitude. Madalas marami ang hindi marunong magpasalamat. Bakit? Kasi doon lang nakafocus doon sa natanggap. Tapos yung tinanggap, pagka natanggap, hindi niya gusto. Mga kapatid, kaya gusto mo, hindi, nakatanggap ka, magpasalamat ka. Amen po ba? You say thank you, kaya nga yung 10 ketongin, naalala niyo yung kwento sa Biblia? 10 yung pinagaling ni Jesus na may ketong. Isa lang ang bumalik para magpasalamat sa Kanya. Ano sabi ni Jesus? 10 yung pinagaling ko, bakit nasan yung siyam? Ba't ikaw lang ang bumalik? You know, God also wants us to say thank you. Amen? Bakit? Kasi gusto niya makita ang puso natin na meron pong gratitude. Hello? Sino rito marunong magpasalamat? Hallelujah. Number 3, thank you bridges hope and confidence. Releases faith that endures. Sabi ni Jesus sa kanila, magpatingin kayo, no? Sa mga pare. Bakit? Kasi kapag nalaman mo na ikaw ay gumaling, it will build up confidence. Na ikaw talaga ay totoong gumaling. Amen po ba? Nabubuo ang pag-asa at nagkakaroon ng kumpiyansa kapag ka marunong ka magpasalamat. Number 4, thank you appreciates the giver, thus giving you more than you expect. Ang Panginoon nag-aantay din ng appreciation. Yan sinasabi ko kanina. Kaya ang simpleng pasasalamat ay investment. Isipin niyo po ito. Ang simpleng pasasalamat ay investment for more blessings to come from the giver. Masarap magbigay uli sa taong marunong magpasalamat. Amen? Amen? Sino rito nagpapasalamat sa Lord araw-araw? Number 5, God never says thank you when you obey His will. Rather, He rewards your faith. And that is how we thanks us. Sometimes, thank you tayo ng thank you, pero mga kapatid, ang sukli ng Diyos sa atin, reward. Amen? Hindi siya na magpapasalamat sa iyo dahil sumunod ka. Ang pasasalamat ng Diyos, ipinapakita niya sa pagtugon sa panalangin mo. Sumunod ka, may reward ka. Amen? Hello? Tingnan nyo, pag sinabing bawal tumawid, sabi ni Kim Chiu, ano eh? Bawal lumabas. Pag bawal tumawid at hindi ka tumawid, sino ang iniligtas mo? Di ba sarili mo? Kasi pag tumawid ka, maaring masagasaan ka, mahuli ka. Tama po ba? Pag sinabi ng Lord, wag. Amen. Number 6, saying thank you in advance is a relief that establishes your decree, believing God for the fulfillment of your desire. Tandaan po natin, decree is a command. Decree is an order.
Decree is a rule. Tapos nag-command ka, nag-rule ka, tapos sinabi mo, thank you, faith na naman siya. Amen? Kaya nga pag nag-pray ka, nagbitaw ka ng salita in the name of Jesus. Okay? I declare that the blessing be upon you in Jesus' name. Amen. Pag nag-declare ka ng gano'n at pinaniwalaan mo sa puso mo, yung declaration mo mangyayari talaga. Amen. Hello, sino rito ang sinubukan na ang Lord mag-declare? Hallelujah. Pwede niyong i-practice po yun sa bahay. Pag nakita niyo yung lagayan niyo ng bigas, wala. In the name of Jesus, I declare. Darating ang oras, Panginoon, na ito hindi matutuyuan ng bigas sa lagayan namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen? If you are connected, mga kapatid, yung binitawan mong salita, mangyayari yun. Maniwala po kayo. Mangyayari po kayo. If you are connected. Amen? Mangyayari po yun. Hallelujah. Number 7, thank you is the attitude of a humble spirit, coming to honor the mighty God that designed you for greatness. Ang thank you pala ay faith. Do you believe that? Kaya kapag wala kang gratitude, may kayabangan ka at wala kang pakundangan, mga kapatid, it only signifies that you do not have faith to God. Because humbleness connects to faith. Faith connects to humbleness. Amen? Hallelujah. Number 8, thank you lightens up your spirit and holds you to peace that transcends all understanding. Para bang isang troso ang nirelease mo sa dibdib mo kapag nagpasalamat ka. Amen? Number 9, thank you is the Lord's will to the sons of the kings and His character of the royalty. Character po dapat yan. Ang laging nagpapasalamat, mga kapatid, yan po ay isang senyales na ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Number 10, thank you is transforming character that makes your personality dwells in lowliness and gentleness of heart. Yan ang gusto ng Diyos makita niya sa kanyang mga anak. Bakit? Yun po kasi ang karakter ng isang dughong bughaw. Amen? May natutunan? Kung meron, to God be all the glory. Hallelujah. Hallelujah.